Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, gusto ko lang kayong i-invite or baka gusto nyong mag-avail ng template bundle natin na editables for Canva. At napakadami nang nakalagay dito, no? Eto, nakikita ninyo sa screen natin, meron na siyang invitation, ticket invitation, at iba pa, mga notebook covers. Eto, lahat ng mga yan kasama dun sa pinaka-package natin na Canva template, at bibigyan ko rin kayo ng 1 month Canva Pro. Pero anyway, simulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Medyo gumaganda na nga yung panahon ngayon, pero medyo may mga pabugso-bugso pa rin na ulan, at sana nasa mabuting kalagayan kayo mga tropa. Pasensya na kung medyo na-late akong mag-reply sa inyo sa messenger dahil medyo mataas pa yung baha dito sa amin. At mga tropa, napakaraming pending ko na ipiprint, kaya medyo nagiging busy rin tayo. Kaya naman ang content natin ngayon medyo mabilisan lang. May nag-comment sa atin, shoutout natin si June Ray. Sabi niya dito, kailangan ba daw painitin muna yung laminator bago siya gamitin or hindi na? And may nag-comment din sa atin nung nakaraan, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Ano daw ba yung brand ng laminating machine yung magandang gamitin? Ayan yung magiging topic natin ngayon. At mga tropa, unahin na natin muna siguro yung mga brand na laminating machine, at sasabihin ko din kung anong laminating machine yung gamit ko. Napakarami naman talagang brand na available sa online store or sa market. Siyempre, unang-una nandyan yung QUAF, and siyempre nandyan din yung Opicom na brand, at siyempre hindi naman nagpapahuli etong Polaris na brand na laminating machine. And karaniwan ang ginagamit ng iba yung QUAF na laminating machine. Nung nagsisimula pa lang ako mga tropa, number 1 na talaga etong QUAF, or ayan yung unang-una ninyo na masisearch sa online. Kaya naman meron kasi akong ugali na hindi ako sumasabay sa mga uso or hindi ako sumasabay sa mga trending ng mga materials. Kaya nag-search ako online, and ang una kong sinesearch mga tropa, halimbawa merong top 1 na brand, tinitignan ko kung ano yung mga negative feedback sa kanya. And during nung nagre-research ako noon a few years ago, siguro mga 7 years na rin siguro, yung QUAF na ikita ko napakabilis niyang masira yung pinaka-temperature niya na level. And alam nyo naman na siguro yan kung user kayo ng laminating machine ni QUAF. Pero mga tropa, no, si QUAF lang yung nakikita ko na meron na available na spare parts para naman ma-repair yung issue na yon, at makikita naman natin dito around 500 pesos. Isa rin yan sa mga factor na okay na when it comes sa mga machine. Kagaya nga ni Epson, napakarami rin yan na spare parts. Para sa akin, okay din tong si QUAF. Nagkataon lang nung time na nagsisearch ako, talagang medyo nagandahan ako sa brand neto ni Opicom, at hindi naman siya ganun kalakasan nung mga time na yon. Pero yung kasabayan ko na bumili ng laminating machine na yung QUAF yung binili niya, parang 2 years lang sa kanya or 1 year lang nasira na kagad yung laminating machine niya na QUAF. And yung akin na Opicom, talagang so far so good. Lumalaban pa rin siya ngayon, and lately, siguro mga 5 years ko na siyang nagagamit bago siya nasira, or hindi naman siya totally nasira, yung pinaka-guide niya sa temperature, hindi na siya eksaktong-eksakto. At dito sa brand na to ni Opicom, wala akong nakikita na available na circuit or spare parts na available. Pero syempre kahit papano, engineer graduate din ako, and marunong akong magkalikot-kalikot, naaayos-ayos ko siya. Pero kung kayo ay hindi masyado marunong sa mga electronics, I highly recommend na QUAF na lang siguro yung gamitin ninyo para in case na masira yung brand na yan, or meron kayong mabibili na spare parts, di ba? Pero para sa akin, so far so good talaga tong si Opicom, kasi nung few years ago talaga, naiwanan ko siya ng mahigit 3 beses na nakabukas, 24 hours na siyang nakabukas. Sa tingin ko, dun talaga nasira yung aking Opicom na laminating machine. Pero still, gamit ko pa rin siya ngayon. Kagaya nga ng sinabi ko, marunong tayong mag-repair dyan ng mga circuit or electronics. Kaya naman aayos ko pa rin siya. And mag-upgrade din siguro ako. Inaantay ko lang yung project na medyo maganda-ganda na makuha ko yung project na yon, para syempre may mga bagong laminating
machine na model, etong si Opicom, yun pa rin yung brand na bibilihin ko kasi okay na okay talaga siya. And sa Polaris naman, wala akong masyadong idea dito sa brand na to. Kung gusto nyo na subukan, siguro itry ninyo. Halos magkakaparehas na rin naman yan, and syempre lagi nyo naman na sasabihin na alam ko na hindi nyo maiiwasan na depende yan sa mga gumagamit. Alam ko tinatanong ninyo yan, kahit na anong brand pa yung gamitin ninyo, depende pa rin sa gumagamit. Siguro baka makachamba lang kayo ng medyo mabilis masira or defective na unit, malas nyo nga lang talaga, and hindi rin maiiwasan yon sa mga pagbili-bili ng mga equipment. Kung medyo makachamba kayo ng defective, kahit na anong ganda pa ng brand na yan, kung machambahan nyo talaga yung defective, wala talaga kayong magagawa. Pero I highly recommend na bilihin ninyo yung laminating machine na heavy duty na, kahit na anong brand pa yan mga tropa. And kung medyo talagang napaka-tight ng budget ninyo or talagang walang-wala kayong budget, kung gusto nyo na talaga na magka-laminating machine, wala taka kayong magagawa kundi bumili ng mga mumurahin na agaya na itong mga nakikita ninyo dito sa screen na around 500 lang. Pero warning lang mga tropa, yung mga ganitong laminating machine na maliliit or yung mga tipong tigpa 500, hindi nila kaya na mag-laminate ng mga makakapal na laminating film. Around 125 lang yung kaya nila. So ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. And sa pag-iingat naman ng mga laminating machine, kahit na anong brand pa yan, sa tingin ko kaya tumagal yung Opicom sa akin na brand, hindi ko talaga siya tinotodo. And kung bubuksan ko yung pinaka laminating machine ko, hindi ko muna nile-level or yung pinaka knob niya, naka-zero muna siya bago ko siya buksan, and pinipihit ko na lang yung knob niya kapag open na. Doon pa lang ako nagsiset ng temperature. Isa yan sa mga nakaugalian ko or mga natutunan ko nung nag-aaral pa ako. And syempre, sana naman ma-experience nyo rin or maramdaman nyo na mas titibay yung inyong mga equipment kung ganun yung practice na gagawin ninyo, di ba? Or halimbawa sa mga TV ninyo, ibino-volume down nyo muna siya kung papatayin ninyo para pag open naman ng TV ninyo, wala kayong sasabog or walang volume kayo na kagad na makukuha, and ibo-volume nyo na lang yung TV ninyo kapag open na. Hindi ko alam kung nakaugalian nyo yun. Isa kasi sa mga traits or sa mga nakasanayan ko kung bakit tumatagal yung mga equipment na ginagamit ko, di ba? Kasi yung iba, nakikita ko, binubuksan nila yung kanilang laminating machine, nakatodo na kagad yung pinaka-temperature. And ayon mga tropa, yung sa akin talaga hindi ko siya tinutodo as in. Nag-i-stay lang ako around 140 or 160. Makikita naman ninyo yan sa temperature na guide dyan sa inyong mga laminating machine. Kung ang bibilihin ninyo yung mga heavy duty kagaya na itong around 2,500, 2,200, di ba? And hindi ko alam sa mga maliliit na laminating machine kung may mga number. Kasi dito sa QUAF, sa Opicom na brand na laminating machine, merong mga level or may mga analog or minsan digital na nga yung uso ngayon, di ba? So, ayun lang. And kagaya nung tanong sa atin, nung nag-comment sa atin na si Junray, kung papainitin pa ba daw yung laminating machine kung gagamitin mo. Depende yan tropa kung hot or cold laminating yung gagamitin mo. Syempre kung hot laminating yung gagamitin mo or gagawin mo dyan sa laminating machine mo, papainitin mo muna siya. May mga makikita kayo dyan na ilaw sa mga brand ng laminating machine ninyo. Kapag naka-ready na, ibig sabihin kukulay na yung pinaka-kulay green. And kung hindi pa ready, wala pa siyang kulay, as in blank pa lang yung kulay green. And meron naman yung analog meter, makikita nyo na gumagalaw-galaw yung pang-check dyan kung ano na yung level ng heat niya, 'di ba? And kung may mga machine kayo na digital na, makikita nyo naman dyan kung yung sinet ninyo na temperature nakukuha na. Huwag kayong gagamit ng laminating machine ninyo kung hindi pa nare-reach yung certain temperature na kailangan mo. Ako mga tropa, hanggang 140 lang yung sineset ko dyan. And syempre, iba't ibang laminating machine, iba-iba yung mga nakaset na temperature doon. Nakadepende kasi, hindi ko alam sa mga QUAF. And nakikita ko lang naman yung QUAF na laminating machine doon sa tropa ko na hindi na gumagana yung kanyang heat. Nagiging cold lang yung gamit niya. And again,
kung cold laminating film naman yung gagamitin mo, usually sa mga stickers or sa mga photos or kung ano man gagawin nyo sa pag-cold laminate, hindi na ninyo kailangan pang painitin. Kaya nga from the word cold laminate, ibig sabihin wala na kayong isiset na temperature doon, as in yung pinaka-volume ng temperature, yung pinaka-knob niya, i-zero nyo lang siya, and yung pinaka-switch, i-click lang ninyo sa cold na settings. So, ayun lang mga tropa, para sa mga iba pang karagdagan na details or kung papaano nyo i-maintenance yung inyong mga laminating machine, panoorin nyo na lang yung mga previous kong upload. Kagaya neto, no, tips kung paano ninyo maiiwasan masira ang inyong laminating machine, hot and cold. And kung hindi nyo pa alam kung ano talaga yung idea between hot laminating and cold laminating, siguro i-other topic na lang natin yon para sa mga susunod na upload natin. And another thing mga tropa, no, sa laminating film ng cold, napakaraming brand din dyan. And iba't iba yung kanilang mga karakteristik, no, sa mga cold laminating film. Iba yung texture, iba yung kapal, iba yung nipis. Sa QWAF naman na hot laminating film or sa Yasen na laminating film or kahit anong laminating film dyan na hot, halos pare-parehas lang naman talaga. Yun yung base sa mga na-experience ko, no. Medyo wala akong pagkakaiba na nakikita. Nakagamit na ako ng Opicom, Yasen, Polaris na laminating film, QWAF na laminating film. Hindi ko masyado makita yung pagkakaiba nila, parang halos pare-parehas lang. And sa pagdating lang talaga sa cold laminating film, dun ko lang nakikita talaga yung mga pagkakaiba ng mga brand. For further explanation, no, ng hot and cold laminating techniques, sa mga susunod na upload natin, gagawa natin ng vlog yan. Pero sa ngayon, eto muna yung pinaka-content natin. Kahit na anong brand ang bilhin ninyo, syempre sa paggamit nyo pa rin, sa tamang paggamit, dun pa rin titibay yung inyong mga laminating machine or kung gaano siya tatagal sa inyo, yung longevity niyan, 'di ba? Kaya kailangan alamin niyo kung paano siya gagamitin talaga ng tama. So, ayun lang. And syempre sa mga mumurahin na laminating machine, sana makabili rin kayo ng heavy duty na kagaya ng ganito kasi limited lang yung kayang ibigay na power or features neto na mga maliliit. Pero marami naman ako nakikitang content creator na gumagamit din netong mga maliliit. Syempre, isa na rin siguro dahil sa location nila or sa pwesto nila, baka kailangan nila na mas maliit na machine para magkasya or magamit, di ba? May mga ganung factor din Pero kung longevity lang or kung heavy duty, talagang I highly recommend yung mga ganitong brand talaga. Nasa description yung mga link mga tropa kung gusto nyo mag-avail ng mga ginagamit ko na material sa printing business. Dito na natin tapusin yung content natin mga tropa. Salamat sa mga nagko-comment dyan at sa mga nag-i-interact. Talagang na-appreciate ko kayo mga tropa, no? Sa mga gusto mag-avail ng templates natin, Canva Pro, Canva Bundles, and one-time payment template. Ibig sabihin nun, lahat ng mga template ko ma-access ninyo for only one-time payment. Message nyo lang ako sa ating Facebook page. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang